Canon 2, Propriety. Ang isang abogado ay dapat sa lahat ng oras kumilos ng may kawastuan at panatilihin ang anyo ng kawastuan sa mga personal at profesional na pakikipag-ugnayan, magpakita ng katapatan, paggalang at kagandahang asal, at idaguyod ang dignidad ng profesyong legal na naaayon sa pinakamataas na pamantayan ng etikal na pag-uugali. Section 1. Wastong pag-uugali. Ang isang abogado ay hindi dapat masangkot sa labag sa batas, hindi dapat immoral o mapanlinlang na pag-uugali. Section 2. Marangal na pag-uugali. Dapat igalang ng isang abogado ang batas, ang mga hukuman, tribunal at iba pang mga ahensya ng gobyerno, ang kanilang mga opisyal, empleyado at mga proseso, at kumilos ng may kagandahang asal, sibilidad, pagiging patas at katapatan sa mga kapwa-miyembro ng bar. Ang isang abogado ay hindi dapat masangkot sa pag-uugali ng nakasisira sa kanyang kakayahang mag-practice ng batas o kumilos sa iskandalusong pamamaraan, maging sa pampubliko o pribadong buhay, na magdudulot ng kasiraan at propesyong legal. Section 3. Ligtas na kapaligiran. Iwasan ang lahat ng anyo ng pang-aabuso o panliligalig. Hindi dapat lumikha o magtaguyod ang isang abogado ng hindi ligtas o mapusok na kapaligiran sa pribado man at pampublikong mga lugar, maging online sa mga lugar ng trabaho, institusyong pang-edukasyon o pagsasanay, o sa mga lugar libangan. Para sa layuning ito, ang isang abogado ay hindi dapat gumawa ng anumang anyo ng pisikal, sexual, psikolohikal o pang-ekonomiyang pang-aabuso o karahasan laban sa ibang tao. Ipinagbabawal din ng isang abogado na masangkot sa anumang panliligalig o diskriminasyon na nakabatay sa kasarian. Section 4. Paggamit ng wika na marangal, patas sa kasarian at sensitibo sa bata at kultura. Dapat gamitin lamang ng isang abogado ang wika na marangal, patas sa kasarian at sensitibo sa bata at kultura sa lahat ng personal at profesional na pakikipag-ugnayan. Para sa layuning ito, hindi dapat gumamit ang isang abogado ng wikang mapang-abuso, walang pasubali, nakakasakit o hindi wasto, pasalita man o pasulat, at ginawa man sa pamamagitan ng tradisyonal o elektronikong pamamaraan, kabilang ang lahat ng anyo, uri ng mass o social media. Section 5. Pagsunod sa pagiging patas at pagtalima. Sa bawat personal at profesional na pakikipag-ugnayan, dapat igiit ng isang abogado ang pagsunod sa mga prinsipyo ng pagiging patas at pagtalima sa batas. Section 6. Nanliligalig o nananakot na pag-uugali. Ang isang abogado ay hindi dapat manligalig o manakot sa isang kapwa abogado, sa kliyente o prinsipal ng huli at isang saksi, o sa sinumang opisyal o empleyado ng isang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Section 7. Formal na kagandahang asal at kaanyuan. Dapat panatilihin ng isang abogado ang formal na kagandahang asal sa harap ng lahat ng mga hukuman, tribunal at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang kasuotan ng isang abogado ay dapat na naaayon sa dignidad ng hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno nang may kaukulang paggalang sa orientasyong sexual, pagkakakilanlan ng kasarian at pagpapahayag ng kasarian ng tao. Section 8. Pagbabawal laban sa paglilinlang sa hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi dapat maling sipiin, misquote, maling katawanin, misrepresent o linlangin ng isang abogado ang hukuman tungkol sa pag-iral o sa mga nilalaman ng anumang dokumento, argumento, ebidensya, batas o iba pang mga legal na otoridad, o angkinin ang mga ideya o salita ng iba o igiit bilang katotohanan ang isang bagay na hindi pa napatunayan. Section 9. Paghadlang sa pag-akses sa ebidensya o pag-iba, pagsira o pagtatago ng ebidensya.
Ang isang abogado ay hindi dapat humadlang sa pag-akses ng ibang abogado sa ebidensya sa panahon ng paglilitis, kabilang ang testimonya o mag-iba, manira o magtago ng ebidensya. Section 10. Pag-uugali sa presentasyon ng isang saksi. Dapat iwasan ng isang abogado ang lahat ng anyo ng hindi wastong pag-uugali kapag nagre-representa o maharap sa isang saksi. Hindi dapat turuan kung ano ang sasabihin, abusuin, diskriminahin o ligaligin. Ng isang abogado ang sinumang saksi sa loob sa labas ng hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno o kausapin ng isang saksi sa panahon ng pagpahinga o recess sa paglilitis habang ang saksi ay isinasalang pa sa eksaminasyon. Hindi rin dapat utusan, tulungan o konsentihin ng isang abogado ang anumang maling representasyon o kasinungalingan ng isang saksi. Section 11. Mga maling representasyon o pahayag tungkuling itama. Hindi dapat gumawa ng mga maling representasyon o pahayag ang isang abogado. Ang isang abogado ay mananagot para sa anumang material na pinsala na dulot ng naturang mga maling representasyon o pahayag. Ang isang abogado sa mga demand letter o iba pang katulad na korespondensya ay hindi dapat gumawa ng mga maling representasyon o pahayag o magparatang ng sibil, kriminal o administratibong pananagutan nang walang batayan sa katotohanan o batas. Dapat itama ng isang abogado ang mga mali o hindi tumpak na pahayag at impormasyon na ginawa kaugnay sa aplikasyon para makapasok sa bar. Anumang pleading o anumang iba pang dokumento na kinakailangan ng o isinumiti sa hukuman, tribunal o ahensya sa sandaling matuklasan o maipaalam sa kanya ang pagiging mali o hindi tumpak nito. Section 12. Tungkuling iulat ang hindi tapat, mapanlinlang o nakaliligaw na pag-uugali. Dapat ipagbigay alam kaagad ng isang abogado sa hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno ang anumang hindi tapat, mapanlinlang o nakaliligaw na pag-uugali na may kinalaman sa usaping hinahawakan ng nasabing abogado sa nasabing hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Dapat ding iulat ng isang abogado sa naangkop na otoridad ang anumang transaksyon o iligal na aktibidad na kinakailangang iulat sa ilalim ng mga kaugnay na batas, kabilang ang pagsusumiti ng saklaw at kahina-hinalang mga transaksyon sa ilalim ng mga panuntunang batas, tulad ng mga nauugnay sa anti-money laundering, sa pagbubunyag o pag-ulat ng mga nabanggit na impormasyon na naaangkop sa hukuman, tribunal o iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hindi ituturing na nilabag ng abogado ang tungkulin niya sa pagiging kumpidensyal. Anumang naturang impormasyon ay tuturing ng may mahigpit na kumpidensyalidad. Ang isang walang batayang ulat ay papatawan ng sibil o kriminal o administratibong aksyon. Section 13. Pagpaparatang ng maling pag-uugali, kawalan ng kawastuhan o krimen ng walang batayan. Hindi dapat tuwiran o hindi magbintang o mag-akusa ang isang abogado sa ibang abogado ng maling pag-uugali, kawalan ng kawastuhan o krimen kung walang batayan sa katotohanan o batas. Hindi rin dapat tuwiran o hindi magsampa o maging dahilan upang masampahan o tumulong sa pagsasampa ng mababaw o walang batayang administratibo, sibil, kriminal na reklamo laban sa kapwa abogado. Section 14. Lunas para sa mga hinaing nagpapahiwatig ng hindi wastong motibo. Dapat isumiti ng isang abogado ang mga hinaing laban sa sinumang opisyal ng hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno lamang sa pamamagitan ng angkop na lunas at sa harap ng mga wastong otoridad. Ang mga pahayag na nagpapahiwatig ng hindi wastong motibo sa bahagi ng sinumang naturang opisyal na hindi sinusuportahan ng sapat na ebidensya ay magiging batayan para sa pandisiplinang aksyon. Section 15. Hindi wastong pag-angkin ng impluwensya o pagiging pamilyar. Dapat panatilin ng isang abogado ang kawastuhan sa lahat
ng pakikipag-ugnayan sa mga opisyal at tauhan ng alinmang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno, maging ito man ay personal o profesional. Dapat iwasan ang labis na pagiging malapit sa naturang mga opisyal at tauhan na nagdudulot ng anyo ng hindi wastong pag-uugali, impluwensya o ugnayan sa sinumang opisyal ng hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Section 16. Tungkuling iulat ang mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Ang isang abogado na may makatwirang dahilan upang maniwala na ang isang sitwasyong nagbabanta sa buhay ay malamang na mangyari kaugnay sa anumang paglilitis sa alinmang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno ay dapat itong iulat kaagad sa mga wastong otoridad. Section 16. Tungkuling iulat ang mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Ang isang abogado na may katwirang dahilan upang maniwala na ang isang sitwasyong nagbabanta sa buhay ay malamang na mangyari kaugnay sa anumang paglilitis o sa alinmang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno ay dapat itong iulat kaagad sa mga wastong otoridad. Section 17. Hindi paghihikayat at hindi pinahintulutang pag-aanunsyo. Hindi dapat tuwiran o hindi humikayat o mag-anyo na humihikayat ng legal na negosyo ang isang abogado. Hindi dapat tuwiran o hindi mag-anunsyo ng mga legal na serbisyo ang isang abogado sa anumang platform o media maliban sa paggamit ng marangal na papatunayan at makatotohanang impormasyon, kabilang ang biographical data, contact details, mga larangan ng practice, mga inaalok na serbisyo at iba pa upang payagan ng isang potensyal na kliyente na makagawa ng tamang pagpapasya. Sa anumang kaso, ang pinahintulutang pag-anunsyo ay hindi dapat nagpupuri sa sarili. Ang isang abogado, law firm o sinuman sa kanilang mga kinatawan ay hindi magbabayad o magbibigay ng anumang benepisyo o konsiderasyon sa anumang media practitioner, award-giving body, professional na organisasyon o personalidad bilang pag-asam sa o bilang kapalit ng publisidad sa pagkilala upang makaakit ng legal na representasyong serbisyo o retainership. Section 18. Pagbabawal laban sa pag-angat sa sarili, self-promotion. Hindi dapat gumawa ng mga pampublikong paglabas at pahayag ang isang abogado kaugnay sa isang tapos ng kaso o legal na usapin para sa layuning iangat ang sarili, magpabango ng sariling pangalan, self-aggrandizement, o upang humingi ng simpatiya ng publiko. Section 19. Tuntunin sa subjudice. Hindi dapat gumamit ng anumang forum o medium ang isang abogado upang magkomento o isa publiko ang opinyon patungkol sa isang nakabinbing paglilitis sa alinmang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno na maaring magdulot ng paunang paghuhusga. B. Impluwensyahan ang pananaw ng publiko upang mahadlangan, mapigilan o maimpluwensyahan ang desisyon ng nasabing hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno o na may tendensyang dungisan ang integridad ng hukuman o tribunal. C. Magparatang ng hindi wastong motibo laban sa sinuman sa mga miyembro nito. D. Lumikha ng malawakang persepsyon ng pagkakasala o kawalang sala bago ang pinal na desisyon. Section 20. Pagbubunyag ng ugnayan o koneksyon. Dapat formal na ibunyag ng isang abogado sa unang pagkakataong magagamit sa record ang kanyang ugnayan sa koneksyon sa presiding officer ng anumang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno o sinuman sa mga tauhan nito o ang mga kasusyo, kasamahan o kliyente ng abogado na maaaring magsilbing batayan para sa mandatoryong inhibisyon sa anumang nakabinbing paglilitis sa nasabing hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Section 21. Hindi dapat tuwiran o hindi magbigay ng mga regalo, donasyon, kontribusyon ng anumang halaga
o uri sa anumang okasyon ang isang abogado sa anumang hukuman, tribunal o ahensya ng gobyerno o sa sinuman sa mga opisyal at tauhan nito. Section 22. Walang hindi nararapat na bintahe dahil sa kamangmangan sa batas. Hindi dapat samantalahin ng isang abogado ang kakulangan ng edukasyon o kaalaman sa batas ng isang hindi abogado. Section 23. Pagsasampa ng maraming kaso, forum shopping. Hindi dapat sadyang masangkot ang isang abogado o dahil sa matinding kapabayaan sa forum shopping na lumalabag sa pangangasiwa ng hustisya at isang kasinungalingan na ipinataw sa hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi dapat maghain o magpayo ang isang abogado sa kliyente na maghain ng maraming kaso upang makakuha ng leverage sa isang kaso, upang manligalig sa isang partido, upang mag-antala ng paglilitis o upang dagdagan ang gasto sa paglilitis. Section 24. Panghihimasok o pakikialam sa engagement ng ibang abogado. Exception. Hindi dapat tuwiran o hindi panghimasukan o pakialaman ng isang abogado ang professional na engagement ng ibang abogado. Kabilang dito ang pagtatangka ng isang abogado na makipag-ugnayan, makipagnegosasyon o makipagtransaksyon sa taong kinakatawan ng ibang abogado tungkol sa anumang usapin, nakabinbin man o hindi sa anumang hukuman, tribunal, katawan o ahensya, maliban kung sinimula ng kliyente o may kaalaman ang abogado ng huli. Gayunpaman, maaaring magbigay ang isang abogado ng wastong payo at tulong sa sinumang humihingi ng lunas laban sa paniniwalaang hindi tapat o magpabaya na abogado batay sa kodigo. Section 25. Pananagutan ng isang solo practitioner. Dapat tiyakin ng isang abogado na nasa solo practitioner na ang lahat ng mga usaping na nangangailangan ng kanyang profesional na kasanayan sa paghuhusga ay agad at karampatang natutugunan. Section 26. Kahulugan ng isang law firm. Pagpili ng pangalan ng kumpanya. Ang isang law firm ay anumang pribadong tanggapan, sosyuhan o asosasyon na eksklusibong binubuo ng isang abogado o mga abogado na nakikibahagi sa praktis ng batas at nagpapakilala sa publiko bilang gayon. Sa pagpili ng pangalan ng kumpanya, walang huwad na kaliligaw o ipinagpalagay na pangalan ang dapat gamitin. Ang patuloy na paggamit sa pangalan ng isang yumao, wala ng kakayahan o retiradong kasosyo ay pinahintulutan sa kondisyong ipinapahiwatig ng kumpanya sa lahat ng komunikasyon nito na ang nasabing kasosyo ay yumao, wala ng kakayahan o retirado. Section 27. Kasosyong humawak sa pampublikong katungkulan. Kapag ang isang kasosyo ay humawak sa pampublikong katungkulan, dapat siyang mag-withdraw sa kumpanya at ang kanyang pangalan ay dapat alisin sa pangalan ng kumpanya maliban kung pinahihintulutan ng batas na magpraktis ng sabay. Section 28. Marangal na serbisyo sa gobyerno. Ang mga abogado sa serbisyo ng gobyerno ay dapat sumunod sa pamantayan ng pag-uugali sa ilalim ng SIPRA, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at iba pang kaugnay ng batas at isuwansi sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Section 29. Mga abogadong dating nasa serbisyo ng gobyerno. Ang isang abogado na umalis sa serbisyo ng gobyerno ay hindi dapat makibahagi sa pribadong praktis na naugnay sa anumang usapin sa tanggapan kung saan siya dating konektado sa loob ng isang taon mula sa kanyang pag-iwalay sa nasabing tanggapan. Ang mga justice o clerk of court, city, provincial at regional prosecutor at hindi dapat humarap sa anumang hukuman sa loob ng jurisdiksyong territorial kung saan sila dating naglingkod sa loob ng parehong panahon. Pagkatapos umalis sa serbisyo ng gobyerno, hindi dapat tumanggap ang isang abogado ng engagement na maaaring mag-impluwensya ng hindi wasto o resulta sa mga paglilitis na hinahawakan o pinanghihimasukan ng abogado o kung saan dati siyang nag-ehersisyo ng otoridad habang nasa nasabing serbisyo. Section 30. Walang pinansyal na interes sa mga transaksyon, walang mga regalo.
Ang isang abogado sa gobyerno ay hindi dapat tuwiran o hindi magtaguyod o mag-abante ng kanyang pribado o pinansyal na interes o ng sa iba sa anumang transaksyon na nangangailangan ng pag-aproba ng kanyang tanggapan. Hindi rin dapat humingi ng mga regalo ang nasabing abogado o tumanggap ng anumang may halaga kaugnay sa nasabing interes. Ang nasabing abogado sa gobyerno ay hindi dapat magbigay ng anumang may halaga sa kung hindi man ay hindi nararapat na paboran ang sino mang tao na nakipagtransaksyon sa kanyang tanggapan na may inaasang anumang benepisyo bilang kapalit. Seksyon 31. Pag-uusig ng mga kasong kriminal. Ang pangunahing tungkulin ng isang pampublikong taga-usig ay hindi upang magpahatol kundi upang itiyakin na ang hustisya ay nagagawa. Ang pagpigil sa mga katotohanan, pagtatago ng pakikialam o sa pagsira ng ebidensya, pagtuturo sa isang saksi o pag-alok ng maling testimonya ay isahin ng pandisiplinang aksyon. Ang mga obligasyon ng isang pampublikong taga-usig ay papataw din sa mga abogado sa pribadong practice na pinahihintulutan na mag-usig sa ilalim ng direktang pangangasiwa at kontrol sa pampublikong taga-usig. Seksyon 32. Mga abogado sa akademya. Ang isang abogado na naglilingkod bilang dekano, administratibong opisyal o miyembro ng faculty ng isang institusyong pang-edukasyon ay dapat sa lahat ng oras ay sumunod sa mga pamantayan ng pag-uugali na kinakailangan sa mga miyembro ng propesyong legal sa ilalim ng SIPRA, na nagmamasid ng kawastuhan, paggalang at kagandahang asal sa loob at labas ng silid-aralan at sa lahat ng media. Seksyon 33. Salungatan ng interes para sa mga abogado sa akademya. Ang isang abogado na naglilingkod bilang dekano, administratibong opisyal, miyembro ng faculty ng isang institusyong pang-edukasyon ay dapat magbunyag sa institusyon ng anumang salungat na interes ng isang kliyente. Sa pagtuklas ng anumang salungat na interes ng kliyente ng abogado ng tuwirang nakakaapekto sa sinumang mag-aaral na nasa ilalim ng kanyang direktang pangasiwa at patnubay, dapat ding ibunyag ng abogado ang nasabing usapin sa institusyon. Seksyon 34. Mga serbisyo ng paralegal, pananagutan ng abogado. Ang paralegal ay isang tao na gumaganap ng mga gawain ng pangangailangan ng pamilyaridad sa mga legal na konsepto na inimpleyado o ikinuha ng isang abogado tanggapan ng batas, korporasyon, ahensya ng gobyerno o iba pang entidad para sa mga gawain hindi nagsusuri at hindi nagpapayo na may kaugnayan sa mga legal na usapin ay tinalaga ng nasabing abogado, tanggapan ng batas, korporasyon, ahensya ng gobyerno o iba pang entidad. Dapat direktahan o pangasiwaan ng isang abogado ang isang paralegal sa pagganap ng mga itinalagang tungkulin ng huli. Ang tungkulin ng abogado sa kumpidensyalidad ay sasaklaw rin sa mga serbisyong ibinibigay ng paralegal na pantay na may obligasyong panatilihin ang nasabing pribilehiyo. Seksyon 35. Mga hindi maaaring italagang legal na gawain. Hindi dapat italaga o pahintulutan ng isang abogado ang isang hindi abogado kabilang ang isang paralegal na itumanggap ng mga kaso sa ngalan ng abogado, b. magbigay ng legal na payo o opinyon, c. kumilos ng malaya ng walang pangangasiwa o direksyon ng abogado, d. magpakilala bilang isang abogado o pangalanan na may kaugnay ng isang abogado sa anumang pleading o isinumiti sa alinmang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno. Humarap sa alinmang hukuman, tribunal o iba pang ahensya ng gobyerno o aktibong makilahok sa mga formal na legal na paglilitis sa ngalan ng isang kliyente maliban kung pinahihintulutan ng batas o ng mga tuntunin. F. Magsagawa ng mga negosasyon sa mga ikatlong partido. Seksyon 35. Mga hindi maaaring italagang legal na gawain. Maliban kung pinahihintulutan sa mga administratibong ahensya ng walang pangasiwa o direksyon ng isang abogado. G. Lumagda sa mga korespondensya na naglalaman ng legal na opinyon. H. Gampanan ang alinman sa mga tungkulin na tanging mga abogado lamang ang maaaring magsagawa. Responsableng paggamit ng social media. Dapat itaguyod ng isang abogado ang dignidad ng propesyong legal sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa social media.
paraang nagpapataas ng kumpiyansa ng mga tao sa sistemang legal, gayon din ang pagtataguyod ng responsableng paggamit nito. Seksyon 36. Responsableng paggamit. Ang isang abogado ay may tungkuling unawain ang mga benepisyo, panganib at etikal na implikasyon na nauugnay sa paggamit ng social media. Seksyon 37. Mga online na post. Dapat tiyakin ng isang abogado na ang kanyang mga online na post, ginawa man sa isang pampubliko o pinag-iigpitang privacy setting na mayroon pa ring mga nakakabasa o na manunood, ay nagtataguyod sa dignidad ng profesyong legal at pinoprotektahan ito mula sa kasiraan, gayon din ang pagpapanatili ng paggalang sa batas. Seksyon 38. Hindi pagpost ng mga mali o hindi kumpirmadong pahayag, disinformasyon. Hindi dapat sadyang o may malisyang i-post, ibahagi, i-upload o sa ibang paraan ay ikalat ang isang abogado ang mga mali o hindi kumpirmadong pahayag, pag-angkin o gumawa ng anumang iba pang gawaing disinformasyon. Section 39. Pagbabawal laban sa mga mapanlinlang, fraudulent na account. Hindi dapat gumawa, magpanatili o magpatakbo ng mga account sa social media ang isang abogado upang itago ang kanyang pagkakilanlan sa layuning iwasan o ikutin ang batas sa mga probisyon ng SIPRA o probisyon ng mga probisyon ng SIPRA. Section 40. Hindi pagbubunyag ng pribilyong impormasyon sa pamamagitan ng mga online post. Hindi dapat ibunyag ng isang abogado, tuwiran o hindi sa kanyang mga online post ang mga confidential na impormasyong nakuha mula sa isang kliyente o sa takbo ng o nagmumula sa representasyon maliban sa pinahintulutan ng batas o ng SIPRA. Section 41. Tungkuling pangalagaan ng mga confidential na impormasyon ng kliyente sa social media. Ang isang abogado na gumagamit ng social media account upang makipag-ugnayan sa sinumang iba pang tao kaugnay sa mga confidential na impormasyon ng kliyente ay dapat magsumikap upang maiwasan ng hindi sinasadya o hindi pinahintulutang pagbubunyag o paggamit ng o hindi pinahintulutang pag-access sa nasabing account. Section 42. Pagbabawal laban sa impluwensya sa pamamagitan ng social media. Hindi dapat makipag-ugnayan ng isang abogado, tuwiran o hindi sa isang opisyal ng alinmang hukuman, tribunal o iba pang mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng social media upang impluwensyahan ang pagganap ng huli sa kanyang mga opisyal na tungkulin. Section 43. Legal na impormasyon, legal na payo. Alinsunod sa tungkulin ng isang abogado sa lipunan at sa propesyong legal, ang isang abogado ay maaaring magbigay ng pangkalahatang legal na impormasyon bilang tugon sa mga katanungan, itinatanong o anumang forum sa pamamagitan ng tradisyonal o elektronikong paraan sa lahat ng anyo o uri ng mass o social media. Ang isang abogado nagbibigay ng legal na payo batay sa mga partikular na katotohanan na ibinunyag ng isang potensyal na kliyente sa naturang forum o media ay nagbibigay ng limitadong serbisyong legal at mananagot sa lahat ng mga tungkulin sa SIPRA kaugnay sa naturang limitadong serbisyong legal. Section 44. Mga online na post na maaaring lumabag sa salungatan ng interest, conflict of interest. Dapat maging maingat ang isang abogado sa paggawa ng mga post o komento sa social media na maaaring lumabag sa mga probisyon sa salungatan ng interes sa ilalim ng SIPRA. This is based on the Code of Professional Responsibility and Accountability, Code of 2023, and this is for educational purpose only.